Dumarating tayo minsan sa life natin na, yes, beneficial yung ginagawa mo, but do you love what you're doing? Sometimes pinipili lang natin yan kasi yun yung practical. Kwentuhan, tawanan at usapan. Kwentuhan, ating pagsaluhan. Kwentuhan. Sa buhay ng bawat tao, may mga kwento ng pangarap, tagumpay, pagsubok, at higit sa lahat, mga kwento ng pagbabago. Bawat karanasan ay may aral, bawat hamon ay may pagkakataon, at bawat bagong simula ay patunay na may pag-asa at magandang kinabukasan na naghihintay. Sa ngalan ni Jen Marbella, ako po ang inyong charming intern ng One Pilipinas, Lysel Kubakov. At ito ang One Kwentuhan, isang programa kung saan ibinabahagi natin ang mga kwento ng buhay na nagbibigay ng inspirasyon, nagpapalakas ng pananampalataya, at nagpapaalala na may pag-asa sa bawat pagsubok. So again, welcome to One Kwentuhan. And of course, Sir, hello! Hello. Good morning, good afternoon guys kung anong oras yung napapanood ito. So, Sir, bago natin mag-start, please do introduce yourself sa ating mga kaisa at sa inyong mga taga-support. Yeah. Hi everyone, and hello din sa ating mga waves dyan. This is Yoj Kamaya of Echo, and I'm from Pampanga originally, and I'm happy to be here. Wow! So, syempre, no, bago po natin simulan yung mga kwentuhan natin, so siguro, fun question lang. So, syempre, ngayon, ikaw ang aming makakakuan kwentuhan. Ano ang isang bagay na tungkol sa'yo na sa tingin mo hindi pa alam ng maraming tao or ng kahit ka-group mo? Siguro yung mga interesting about you na sa tingin mo pagdalaman nila. Ay, pagdalaman niyo to. Nako, mas surprise kayo. Ganon. Oh. Well, syempre, as an artist, medyo open yung life or yung story natin, no, online and also personal. Especially sa mga waves, alam na nila yan. Pero siguro one thing na hindi pa alam ng waves ay isa akong handyman. Or mahilig akong magkumpuni. Mahilig akong magkumpuni or mag-fix ng mga sirang bagay sa bahay. Like yung mga bidet, faucet, and everything. Kasi growing up, yung mga uncles ko, tinuro talaga sa amin. Okay. Kasi bilang lalaki, kailangan meron ka rin alam sa mga gawaing bahay. Ay. So, I think plus points yun, especially sa girls. Kasi ano yun anong tawag doon? Love language yun? Acts of service ba yun? Acts of service. Yeah. Wow, sa mga waves natin dyan, no? Pag may gusto raw kayong ipagawa, parang pwede daw po i-DM. Yeah. Ay, parang wag naman. Parang busy sila mag-dance, guys. So, syempre, naman po, talent tayo sa mga hobbies and passions mo. So, outside of being a P-pop idol, ano-ano yung mga hobbies mo, interests, or hidden talents mo na hindi pa masyadong alam ng mga tao? Or siguro kahit ginagawa mo na lang kapag may free time ka, ganun. Yeah. Actually, before Echo, or before kami mag-training for our debut, marami rin akong ginagawa. So, I've done acting, I've done several digital series, and I also joined a lot of pageants, barangay pageants. Actually, lahat ng pwedeng pagkakitaan ginagawa ko para makaipon ako ng pera. Grabe. Parang marami siyang talents. Guys. Yes. Parang hindi niyo kaya yun. Ang dami nun. Parang di ko rin mabilang yun. Di ba? Nagda-dance siya, nagsising siya. Nagpa-pageant pa. Parang, kaya niyo ba yun? Kasi parang, pagod. Pagod siya. So, syempre po, ngayon po na magde-debut na po kayo, August 8, yeah. Yes, malapit na. Abangan niyo yan, guys. Abangan niyo may kami doon, may ganap. So, supportahan natin sila sa August 8, di ba? So, ayun naman po, para rin sa mga bago pa lang or sa mga viewers natin, sa mga kaisa, paano po nagsimula yung journey niyo with Echo? So, parang sa ngayon po, kamusta po yung kumbaga kung driver, di ba? Kamusta po yung yung drive ng buhay, yung biyahe niyo? It actually started nung nag-audition kami sa isang search under a certain entertainment. So, marami kami noon, as in may mga girls, tapos kami mga boys, parang nasa 20 plus each. And then, may mga challenges and also mga showcases kami na kailangan ipasa para masala kung sino talaga yung ready for debut.
And it just so happened na kaming 8 yung napili for that. Wow. Ibig sabihin po, meant to be yun para Yes, sa inyo. I believe it's meant to be. Actually, mahilig ako mag-manifest and makita yan sa social media accounts ko. Opo. Parang ano po, Oo. parang pwede nang i-play yung Drop Dead ni Aliyah. Yeah. Diba? Yun. And regarding naman sa biyahe, smooth, okay lang, and everything falls into right time and right Wow, places. that's nice naman po. Pero maano ka lang, magawi ka lang ng konti dito. Di ba po kasi di ba sa mga K-pop, if maalam po tayo, may mga representation ng animals yung mga idols. Yeah. Mm-mm. Ano pong representation nyo? Since I'm a Leo, lion ng Lion, Yes. wow. Parang roar, gano'n. King of the jungle. King of the jungle pa siya. Mm. So, ngayon po, na you're with Echo. So, through the years po ba, yung tipo, nakikita nyo na po yung sarili nyo na parang siguro 10 years, ganun, kasama nyo po yung Echo. Magkakaroon po kayo ng 10th anniversary, di ba? Yeah. Actually, yun yung pinagpipray ko na sana kasama ko sila hanggang tumanda. Ang hirap isipin na yung tatanda ka na. Pero I'm really happy na i-manifest na magkakasama kami hanggang sa hindi naman totally mag-disband, pero yung mag-stop na kami sa pagpo-perform. Okay. Actually, pinag-uusapan nga namin lagi na kapag dumating kami sa point na yon, gumawa kami ng sariling company. Tapos kami lahat yung shareholders doon. And then magte-train Wow. kami ng mga bagong idols in the future. Di ba? Pwede po talaga, dahil magaling po kayo mag-manifest, baka Yeah. sa susunod po, iba na yun siya, di ba? Hindi na Yeah. kay Olivia. Mm-mm. Kayo na po yung gagawa. Yeah. Ano. God's will. God's will. Yes po. So, ngayon naman po, syempre, hindi biro yung idol life. For sure naman po, ako po kasi K-pop fan po ako. So, ako na-witness ko rin po yung journey ng mga idols ko. So, hindi po siya madali. So, sa inyo po ba, may mga moment na gusto nyo na lang na, ay, pagod na siya, pagod na, gano'n. Ano po yung pinakamalaking challenges na encounter nyo as a part of a boy group po? Oh, actually marami kaming challenges. But personally, yung mga naging challenges ko, number 1 dyan is yung physical capability ko. Kasi since bata ako, medyo mahina talaga yung katawan ko, yung resistensya ko. So, sakitin ako, ganyan. So, medyo na-baby ako ng mga lola at lolo ko and ng parents ko. Pero, syempre, may pangarap ako. So, hindi yun naging hindrance to achieve my goal. So, I do exercise, balanced diet, and I make sure na nakakondisyon yung katawan ko for training. Ganyan. And aside from that, syempre, isa na doon yung time with family. Kasi most of our time nasa training kami. Yung iba, pinagsasabay yung pag-aaral. Yung iba, nagpa-part-time and work. So, it's a big sacrifice. Pero alam ko naman na may malaking kapalit ko. Opo, magbubunga Yes. din yan, di ba? Malay niyo po, di ba? Yung minsan yung mga pagiging busy natin, sometimes it's a blessing, di ba? Malay niyo Yeah. po, in the future, book na po kayo, tapos Yeah. mag-world tour kayo, di ba? Pag nagganon po kayo, isa nandun ako, Sure! ganun pa. Nasa VIP, ganun po ako sa inyo doon. So, ano naman po, siguro looking back sa mga pinagdaanan niyo and connected with the answers po. Bago ka makarating dito, ano po yung gusto nyong sabihin sa younger self niyo? Oh. Wag sumuko. Kasi actually when I was 12 or 13, nag-start na ako sa ganitong industry. I've been part of a boy group as well. So mga teens kami doon. And then na-regular na kami sa isang late night TV show. And then, syempre, going to college is also a serious matter. So, mas pinili ko munang magpahinga dun sa passion ko and then mag-continue ng studies. So, that time, akala ko hindi na ako makakabalik. So, at that time, akala ko magiging shadow na lang siya, magiging part na dream na lang siya. Pero nung nagkaroon ng auditions nga, tinry ko pa rin because I also experienced existential crisis before being a trainee. Na kasi dumarating tayo minsan sa life natin na yes, beneficial yung ginagawa mo, but do you love what you're doing? Sometimes pinipili lang natin yun kasi yun yung practical.
Pero do you see yourself doing that hanggang pagtanda? Are you gonna be happy? And my answer to that is no. Kaya pinili ko na bumalik dito sa path na gusto ko talaga. So, yun, buti. Nandito na at mag-baby na. Galing! Sa August 8 mo, di ba? Are you excited po? I am excited and also nervous. For Kasi, sure, you will do great. Kayo po, yes. nakikita namin yung yung pagod nyo everyday. Parang ang early nyo po ata Yes. nagpa-practice po. Mm-mm. No? So parang sabi ko, parang hindi talaga pang idol life yung buhay ko. Kasi dati, di ba, parang fantasy ko yung fan ka ba? Yeah. So kayo po, bago natin i-close, di ba po meron tayong fairy tale ending? Yeah. Paano nyo po gagawin yung fairy ending natin? If ngayon, tatapusin natin yung video natin sa 1 okay. Wow! Ready! Sige, go. Paano po natin gagawin yan? Kayo po, kunwari, super dance, and then tapos na po. So, harap sa camera. Okay, 1, 2, 2, 3. 3, go. Wow! Perfect! Siyempre, hinihingal ka after mag-dance. Perfect! Ang galing nun! Perfect yan! So, ayun mga kaisa. And of course, sa ating waves, maraming salamat. Thank you. Gosh, Yeah. thank you so much for being with us today. So, ayun guys, this is One Kwentuhan. And ayun, nalaman naman natin na ang pagiging idol ay hindi madali. At of course, kung gusto natin yung ginagawa natin, magbubunga yun. So, once again, this is your charming intern, Lai. And this is One Kwentuhan.